Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Lord sa gabing ito? Okay, welcome po sa ating last service. Before po tayo dumako sa ating message, let's close our eyes and let's pray. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, Panginoon. Salamat, God, sa another opportunity na ibinigay niyo sa amin para makinig ng inyong mga salita. As we tackle your word, Panginoon, patuloy niyo nga pong i-open ang aming mga puso at isipan. Ma-absorb namin, God, yung mga nais niyong ituro sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran, ikaw lamang makita, Panginoon, Lord. And nawa, God, sa message na to, Panginoon, Lord, patuloy niyo kaming basagin, ayusin, Panginoon. Yung mga wrong mindset na meron kami, Panginoon, tulungan niyo na makorek, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong mga palakpak. Tayo po ay dadako sa ating message sa gabing ito. So ang ating pinag-uusapan for the month of September, actually this is the last part of our series, humility. Sabihin nyo nga po, humility. Yan. So humility is something na naniniwala tayo, very, very important para sa atin bilang isang tao. Kasi, di ba, so sa panahon ngayon, ang daming maraming mga pagkakataon na tayo ay maging mayabang or para maging tayo ay maging ma-pride, 'di ba? So halimbawa, kung halimbawang ikaw man ay nasa social media, makikita mo lang yung mga posts sa social media nowadays. Hindi mo alam the intention behind that, pero may mga pagkakataon, I believe So yung iba, we're just trying to brag kung ano yung mga naabot natin or yung mga bagay na sabihin natin meron tayo, di ba? To show other people kung gaano kaganda or kaayos ang buhay natin. Again, I'm not saying everyone ay ganun mag-isip. Pero maraming pagkakataon tayo ay nagkakaroon ng mga yabang na hindi inakala. Sino po ba dito aamin siya ngayong hapong ito na humble siya? O wala nga amin kasi kung sinabi mo humble ka, ang yabang mo naman. Di ba? Walang ganon. Kaya nga, ay itong message na to, very important sa atin kasi nga, medyo sa panahon ngayon, sobrang daling magyabang. Hindi ko sure kung familiar kayo with, nakikita niyo na ba yung mga current na trending ngayon regarding sa Gemini. Tapos gagawa ka or mag-generate ka ng picture mo, tapos lalabas kung ano yung gusto mong. Parang meron ka lang prompt na ibibigay, tapos lalabas na kung ano yung gusto mong ipakita dun sa picture. Ginawa ko siya kagabi habang ginagawa ko tong message na to. Gusto niyo makita? Yung Gemini. Huwag kayong tatawa. Ito. Kita nyo ba? I know, right? O, kamukha ko ba? Kamukha ko ba? Sabi nila mas kamukha daw ng mas kamukha raw ng youngest brother namin. Mas kamukha daw ni Carlo. Tapos meron pa akong tinry. Ito, para sa akin, mukhang mukha ko to. Ayan. Grabe, no? Ang angas. Parang gusto ko na lang lagyan dito sa baba, April 24, 1995 to 2005. Kasi parang kukunin na ng Lord, no? Pero sabi ko, grabe, kamukha ko talaga. Sabi ko, kapag inayos lang talaga yung buhok ko talaga, pogi na talaga ako. Tapos may another prompt ako nakita Tingnan niyo to. Yummy, no? Ang tindi. Sabi ko, grabe, kaya namomotivate talaga ako mag-workout kasi gusto kong Tapos, tingnan nyo, kuha pati yung yung buhok, di ba? Kitang-kita siya. Anyway, ito po, nauso to yung mga ganitong prompt sa Gemini. Hindi ko sure kung na-try nyo na yan, pero subukan nyo, tingnan nyo lang. Pero ako nakikita ko, yung iba, of course, wala namang masama, gagawin mo, ipopost mo. Pero, di ba parang sometimes, nagbibigay siya ng ng ego or ng nabuboost yung confidence natin na, ay grabe, kapag inayos ko lang pala yung mukha ko or yung itsura ko, pwedeng ganito yung kalabasan ko. O kaya, mabuboost yung confidence natin, dumarating sa point na, grabe, meron pa pala akong ibubuga. Basta sisipagan ko lang maligo, di ba? Anyway, ito, I'm not judging yung mga tao nagpo-post Okay lang yan kung katuwaan lang. Pero sometimes it has something to do with our pride, di ba? So, sabi ko nga sa inyo kanina, ang daming pagkakataon ngayon na pwede tayong makapagmayabang. And ito, maraming mga paraan na ginagamit sa atin para tayo ay makapagmayabang. Kaya nga, yung topic natin regarding sa humility,
pinakita dito yung importance na tayo all the time ay maging humble. Pinakita dito all the time na dapat, in terms of our character, dapat makita natin kung gaano kahalaga yung meron pa rin tayong pagpapakumbaba sa lahat ng panahon. Ano na ba yung mga na-cover natin sa ating series? Noong unang linggo, pinag-usapan natin yung the importance or bakit kailangan, bakit mahalaga na tayo ay maging humble. Tinuro yan ni Kuya Ian. Tapos pangalawa, pinag-usapan din natin yung hindrances ng humility, which is, alam naman natin, yung kabaligtaran ng humility. 'Di ba? Yung pride. 'Di ba? Paano nga ba siya nagiging hindrance at paano siya sumisira sa atin? And lastly, of course, negative yung hindrances. Pinakita naman natin dito yung beauty of humility or yung blessing ng humility. Kaya nga ngayon po, pag-uusapan natin mga kapatid, maging excited tayo, mabilis lang tayo. Pag-uusapan natin ngayong hapong ito is yung applications ng mga natutunan natin from the past few weeks. Excited na po ba kayo? Hello? Ayan, so ngayon po pag-uusapan natin yung regarding sa humility towards or in terms of our relationship. Kasi po ang isang tao, we are social beings. Di ba? Tayo pong lahat, tayo ay nabuhay. Sabi nga nila, no man is an island. Ibig sabihin, given na kapag mabubuhay ka talaga, meron ka talagang communication, meron kang relationship na mabibuild sa ibang tao. Sa psychology, sabi nila ang root cause or ang main contributor ng behavior ng isang tao, isa pamamagitan ng social life niya or yung mga taong nasa paligid niya. Kaya nga sabi nila, kung sino ang kaibigan mo, yun ka rin. Di ba? Kasi social beings tayo eh. Hindi pwedeng wala tayong relationship sa ibang tao. And we are, as a person, we are building a relationship. Ang dami natin mga relationship. Number one, that relationship that we have is pagdating sa family na meron tayo, di ba? So ang isang bata or yung isang sanggol, pagkasilang pa lang, may magulang, may nanay, may tatay. Tapos pwedeng may kapatid. So isa sa mga relationship that we have is yung family, kung saan tayo belong. Yung iba, malaking pamilya. Yung iba, maliit na pamilya. But regardless, we have the relationship sa mga tao na mga kamag-anak natin. Pangalawa is yung relationship na nabibuild natin. Siyempre, habang lumalaki tayo, meron kang namimit na mga tao na kapareho mo ng sapak or kapareho mo ng hulog. Kaya nagkakaroon ng relationship building pagdating sa mga kaibigan. Eh, tingnan nyo to. Hindi ko lang napakita kung ano yung peg namin dyan eh. Pero, para kami mga tanga dyan. Pero, ano yan eh. Pare-pareho kami ng sapa, kaya nagkasundo kami. So, relationship that you have is regarding naman sa mga friends na meron tayo. Next is yung relationship that we build pagdating sa school. O kaya kapag nagtatrabaho ka na, sa colleagues mo, sa mga katrabaho mo, di ba? So, kahit gustuhin mo, ayaw mo eh. Darating sa point talaga na makakapag-build ka ng relationship sa mga taong sa mga katrabaho mo. At ito nga, na-share ko kanina, sabi ko, ako, before talaga, meron akong attachment issues na kapag halimbawang naging ka-close ko yung isang tao, talagang na-attach ako. And then, kapag halimbawang nawawala yung tao na yun, nagsasuffer ako. Meron akong workmates before, dalawa sila. Parang sila yung pinaka-naturing ko talagang best friend ko talaga pagdating sa work. Until such time na naghanap sila ng opportunity outside the company, nawala sila, lumipat sila ng ibang companies. Tapos ako, okay lang naman sa akin, pero dumarating sa point na napapanaginipan ko, na bumalik na raw sila sa company. Talagang sabi ko, pambihirang, tindi ng attachment issues ko. Kaya sabi ko, kahit hindi na ako masyadong makikipagkaibigan sa mga workmates kasi yung mga tao sa corporate kasi come and go talaga. Kaya yun yung biggest lesson ko. Pero regardless, kahit anong pilit mo talagang magkakaroon ka talaga ng relationship sa mga tao, tama ba? Lalo na kapag people person ka or kapag friendly ka. So hindi maiiwasan 'yan. Another relationship that we have is dito sa simbahan, 'di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ka ba nung katabi mo yan ngayon? Sabihin mo, kahit ayaw mo man or gusto, talagang kailangan makitungo ka ng maayos or mag-build ka ng relationship niyan. Kasi given yan eh. And then lastly nga is yung romantic relationship na meron, di ba tayo? So darating sa point na ikaw bilang isang tao, maghahanap ka ng isang tao that you wanted to spend the rest of your life with that person. Amen ba? Amen. Talagang kailangan mong gawin yan eh. Kasi syempre, masarap kayang ma-in love.
Tama ba? So we're building relationships sa iba't ibang paraan. And yung topic po natin ngayon, tungkol siya sa humility. Ah, paano ba natin ina-apply yung humility pagdating sa relationship na meron tayo? Meron ako tanong dito. Ano ang isang bagay na ayaw mo mangyari sa iyong relationship sa ibang tao or sa isang tao? Siguro tanong tayo dito sa... Kapag nakuha ko na yung sagot, di na ako magtatanong ng iba. Si Prince. Ikaw, brother. Layo, di ba? Ikaw, Prince. Hindi, pwedeng sa dalawang tao din kung gusto mo. Nasa sa'yo naman yan, bro. Ah, kaya tanong mo pa ako. Oh. Ano ba? Parang hindi nasusuklian yung pagmamahal na binibigay mo. Sino ba? Nandito ba yan ngayon? Wala. Okay. Thank you, Prince. Sige, dito naman tayo sa mga kananayan. Nanay Feli, para sa'yo po, Nay. Ano po ang isang bagay na ayaw mo mangyari sa iyong relationship sa isang tao? Regardless po kung kaibigan, asawa, kayo po bahala. What do you mean by friendship po? Apo. Okay po. Ah, ah, nagkahiwalay, parang ganun po ba? Okay. Thank you, Nanay Feli. O lastly, dito naman tayo kay MJ. Ha? Yung Ano yung trust? Ha? Masira yung trust, yung tiwala. Okay. Thank you po sa inyong mga answers. Siyempre, alam niyo po, I believe yung bottom line lahat ng mga sagot ninyo, isa sa mga ayaw naman natin mangyari sa relationship that we have sa ibang tao, regardless kung romantic or friends or family, ayaw nating masira. Tama ba? Ayaw nating mag-break up or ayaw nating mag-fall apart. Tama po ba? Tama po? Amen. Di ba? Kasi gusto natin, kaya nga tayo mayroong relationship kasi gusto natin hanggang sa mamatay tayo, magkakaibigan tayo. Amen po ba? Amen. Pero ano po ba ang dahilan? Bakit kaya nagbe-break or sabihin natin nagfo-fall apart ang isang relationship? Basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Yan. Dahil sa pagmamataas. Sabi nga po dito, many relationships break not because of lack of love. Hindi raw dahil walang pag-ibig kaya nasisira ang relasyon, kundi dahil sa pride. Di ba? Tapos na po yung ating message. Dahil sa pride, kaya po nasisira ang isang relationship. Bibigyan ko po kayo ng isang classic example. Kilala niyo po ba to? Kilala niyo yan? Sino nakakakilala sa mga yan? Beatles, tama. So itong Beatles po, banda yan sila. Banda sila na sumikat sila year 1960. Nag-form yung band nila year 1960. Nag-form sila ng band, paulit-ulit. Tapos 1964 to 1965, yan po yung time na talagang sumisikat na sila. Ang dami na nilang mga na re-release na kanta. Sa UK sumikat, kundi buong mundo talaga sumisikat. Alam niyo, familiar ba kayo sa kanta na yung Let It Be? Hindi ko alam yung lyrics. Pero yung Let It Be, isa yun sa pinaka-paborito ko rin kanta, talagang yan. Kumbaga, sa panahon ng 1960, kung merong pinakasikat na banda, isa dun yung The Beatles. So kaya nga ang tawag nila sa kanilang mga fans, yung Beatlemania. Kaya kapag fan ka ng Beatles, Beatlemaniac, parang ganyan, yan yung tawag sa'yo. So, ang influence mo ng Beatles, matindi talaga. Hindi lang sila nag-focus with regards or yung influence nila, hindi lang siya nakakulong sa music industry, pati sa politics, pati sa fashion. Talagang ganun katindi yung influence nila. And then, ang nakakalungkot po, year 1970, after 10 years,
sila po ay nagkawatak-watak or nag-break up po or nag-disband yung yung Beatles. And ang pinaka-reason kung bakit nag-disband ng Beatles ay dahil si John Lennon, ito po si John Lennon yata sa pagkakaalam ko. Ito si John Lennon. Si John Lennon, siya kasi yung main vocalist. Tapos siya rin yung pinakasikat, siya yung singer, malamang. Tapos si Paul McCartney naman, yung nasa gilid, silang dalawa yung parehong leader. So, ang nangyari, si John Lennon gusto niya ng more recognition, gusto niya ma-recognize siya. Pero si Paul McCartney gusto niya ng control. Gusto niya kontrolin kung ano nangyayari sa banda. So, ang nangyari, di sila magkasundo. Yun yung nangyari. Nag-disband sila. Tapos after mga ilang taon lang, 'di ba? So, of course, biruin mo yung bandang Beatles, nag-disband sila not because hindi sila talented, kasi talented talaga sila. Not because wala na silang fans, kasi kasagsagan talaga nila yun. 'Di ba? Hindi sila nag-disband because of that, but nag-disband sila dahil nagkaroon ng pride si John Lennon tsaka si Paul McCartney. Ayaw nila magkabati. So nasira ang kanilang banda. Alam, nakakalungkot eh. Parang may mga pagkakataon kasi kapag halimbawang meron kang naging kaalitan, 'di ba? Parang gusto mo minsan ayusin eh. Blessing na lang kapag may chance ka pa na maayos. Pero ang masakit kasi mga kapatid, may mga pagkakataon na merong mga problema tayo may mga nagiging problema tayo sa isang tao. Kakadelay natin ng ayos, ayaw natin ayusin kaagad, dumarating sa point na huli na ang lahat bago mo ayusin. Dumarating sa point na wala ka ng chance na ayusin ulit. Bakit? Kasi hindi na talaga pwede. Anong nangyari dito? Namatay si John Lennon, na-assassinate siya. Tapos sabi ni Paul McCartney, if I could go back, I put my pride down and just tell John how much I valued him. Imagine So sabi niya dito, kung makakabalik lamang ako sa nakaraan, sana pala nagpakumbaba na lang ako. Tapos inayos namin yung problema namin ni John Lennon. Eh di sana maayos pa sila. Pero kaso nga lang, because of pride yun yung pinaka nangyari. Nasira talaga yung pagkakaibigan nila. Nasira yung banda nila, nasira yung career nila just because of pride. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung humility, very important yan sa relationship. So ngayon, pag-usapan natin, ano po ba sabi sa verse? Sabi dito, without humility, love cannot thrive, forgiveness cannot flow, and unity cannot last. Kapag hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi magsusurvive ang isang relationship. Ang sabi sa Proverbs 13:10, when there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice. Sabi po dito, kapag meron daw strife, ano po ba yung ibig sabihin ng strife? Kapag merong bitter conflict, kapag hindi mayroong pagkakaunawaan, kapag halimbawang merong angry arguments, di ba? There is pride. Kapag may mga ganun, ibig sabihin, panigurado, nandun yung pride. Sabi nga dito sa verse na to, saan nagmumula ang inyong mga away at alitan? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Ito binanggit dito yung mga masasamang nasa. Pero bandang dulo sa 6 sinabi dito, kaya't sinasabi ng kasulatan, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mga mapagpapakumbaba. So binabanggit ko po dito, ang gusto ko lang i-emphasize sa ating lahat, na walang magagawa or walang madudulot na maganda ang pagmamataas sa isang relasyon na meron tayo. Amen po ba? Diba? Wala talaga madudulot na maganda yan. As long as ikaw ay nagiging mayabang, nagiging proud or prideful ka, diba? In terms of relationship that you have, panigurado, hindi maglalast ang relationship, masisira ang relationship na meron ka. Again, hindi ko binabanggit po yung regarding lang sa romantic relationship or sa intimate relationship. Friends, family, diba? Lahat to is applicable po sa lahat ng relationship na meron tayo. Kaya nga, Kuya Glenn, paulit-ulit ka. Ang gusto ko lang naman sabihin dito, or yung pag-uusapan lang naman natin, how could we practice humility in a relationship? Paano ba natin mapapractice yung relationship or yung humility pagdating sa relasyon na meron tayo? Excited na po ba tayong lahat? Ay, medyo masakit lang yung message ko, pero sabi nga ni Pastora, kaya nga daw to sermon, kasi si sermonan talaga tayo. Pero kapag tinamaan tayo, amin lang ng amin. Hindi ako nang didirekta ng tao. Pero kung tinatamaan tayo, magbago na lang tayo. Amen po ba? Amen. Okay. So sabi sa verse, 1 Peter 5:5, all of you, clothe yourself with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. So sabi dito,
all of you, di ba? Lahat daw tayo, kailangan nagpapakita tayo ng pagpapakumbaba sa bawat isa. To one another. Hindi pwedeng mga kapatid, hindi pwedeng selective lang ang humility. Hindi pwedeng kapag member ka lang, ikaw lang yung humble, tapos mayabang yung leader mo. Hindi pwedeng sa friendship or sa mag-asawa, lalaki lang yung humble, tapos babae yung mataas yung pride. Hindi ganon. Sabi dito, lahat tayo, we should clothe ourselves with humility toward one another. Kailangan po mutual. Lahat tayo ay nagpapakita ng humility. So ngayon, paano ba natin mapapakita ang humility sa relationship na meron tayo? Pag-uusapan natin itong the boss way. Sabihin nyo nga po, the boss way. 4 points lang to. Boss meaning, be quick to forgive. Sabihin nyo nga po, be quick to forgive. Again, be quick to forgive. Others above yourself. Serve willingly. Submit out of love. Diyan lang tayo iikot. Pag-uusapan sa natin tayo isa-isa. So ngayon, let's start with the first one. Be quick to forgive. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, pagpasensyahan ninyo ang isa't isa at magpatawaran kung may hinanakit kayo laban sa sino man. Mga kapatid, sabi ni Jesus yun. Ayan. Balik mo, bro. Sige, ako na. Ayan. Sabi dito, magpatawaran kung may hinanakit kayo laban sa sino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang tanong ko po, sino na dito ang nasaktan ng taong mahal niya? Ito, I'm not saying physical hurt, or physical pain. Ang nabanggit po natin dito is yung emotional pain. Sino dito ang nasaktan na ng taong mahalaga sa kanya? Ibig sabihin, lahat tayo makaka-relate. Ito pong binabanggit natin dito, pag-uusapan natin, focus tayo sa relationships that we have. Kasi alam niyo po, sabi ko nga kanina, mas masakit kapag ang taong nanakit sa'yo is yung mahalaga sa'yo. Tama ba? Amen ba? Kasi kung halimbawang masasaktan ka lang naman ng taong wala ka namang pakialam, mabilis lang maglalaho yun, mabilis lang mawawala yun. Tama ba? Pero kapag ang nanakit sa'yo, taong mahal mo, hello? Talagang durog talaga ang iyong heart. Amen po ba? Oftentimes, mga kapatid, ang pinakamalalim na sugat na nararamdaman natin or yung mga natatanggap natin is yung mga sugat na ang nagdulot yung mga mahalan sa buhay. Totoo yan. Pero ang question, kaya nga sabi nga dito, kailangan marunong tayo or matuto tayo magpatawad. Ano po bang sabi sabi nga dito. So, sabi dito, forgiveness is a command. Utos daw ang forgiveness. So whether you like it or not, kailangan magpatawad ka kasi inuutos ng Lord yan. Sabi sa Colossians 3:13, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So tayo po, inuutosan tayo ng Lord na dapat talaga kapag kapag nasaktan tayo, matuto tayo magpatawad. Pangalawa, bukod pa dyan, forgiveness prevents bitterness. Nagpapatawad tayo kasi para hindi tayo maging bitter in life. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito yung napapasama ang iba. So dito po sa atin mga kapatid, ang sama ng loob, kapag hindi ka natutong magpatawad, panigurado, maapektuhan niya yung buong buhay mo. Tama ba? Let's say for example, sa isang sakit, hindi ako magaling sa medical field dito, tanong nyo na lang kay Ate Joy. Let's say for example, yung sa TB. Di ba meron kang TB, tapos hindi mo siya kinure. Di ba alam nyo po ba, ang TB nagsisimula lang yan sa baga, pero kapag lumala yan, hindi yan kinure, aabot yan hanggang sa muscle, hanggang sa buto mo, to the point na ikakamatay mo na yung TB. Bakit? Dahil hindi mo kinure, dahil wala kang ginawang way para gumaling ka. Ako, I believe, yung sama ng loob, yung galit natin sa isang tao, ganun din. Diba? Kapag ikaw, hinayaan mo lang yung galit mo na magsimula sa puso at magbunga, panigurado yan din yung papatay sa'yo.
Di ba? Kaya nga dito po, napakahalaga na dapat lahat tayo or dapat ma-practice natin na magpatawad tayo sa ibang tao. Ngayon, ang tanong dito, paano kung hindi niyo naman deserve patawarin? May mga ganyan tayong linyahan, di ba, minsan. Paano kung di naman niya deserve patawarin? Papatawarin mo ba? The answer is yes po. Papatawarin pa rin natin. Kasi sabi dito, ang forgiveness po mirrors God's grace, di ba? Dahil sa pagpapatawad na ginagawa natin, di ba, ito ay sumasalamin sa habag ng Panginoon. Ano sabi sa Matthew 10 verse 8? Freely you have received, freely you give, di ba? Kung ano ang natanggap mo sa Panginoon, dapat ibigay mo rin. Sino ba dito ang perfect, di ba? Ang daming mga pagkakataon tayo bilang isang tao, nagkakasala or nagkakamali tayo kay God. Amen ba? Pero pinapatawad niya pa rin tayo. Ngayon, ikaw, Diyos ka ba? Tao ka lang naman. Di ba? Wala kang choice. Di ba? Kung paano si God nagpapatawad sa atin, dapat matuto rin tayong patawarin yung mga taong nakasakit sa atin, lalo na yung mga mahalan sa buhay. Pang-apat, forgiveness restores relationship. Ito nga, binabanggit ko nga lagi. Kapag halimbawa may mga nakakausap akong may mga conflict, may mga problema, lagi ko ito binabanggit, sabi ko, you only have two options. It's either magpatawad ka at masave yung relationship, or i-cut off mo na siya sa buhay mo at wala na kayong relationship at all. Nasa sa inyo lang yan eh. Ikaw naman bahala kung ano yung gusto mong gawin. Pero kung gusto mong i-restore yung relationship na meron tayo, dapat matuto tayong magpatawad. Alam niyo isang biblical example dito. Kilala niyo po ba to? Si Esau at si Jacob. Ikwento ko lang ng mabilis. Si Esau at si Jacob ay magkapatid. Sila po ay magkambal. Ang father nila ay si Isaac. Tapos, that time, yung pinanganak sila, ang unang lumabas talaga sa sinapupunan, si Esau. Si Esau ba? Esau. Tapos, nung nanganak na yung pinanganak na si Esau, sumunod naman si Jacob. So magkambal nga sila. Tapos one time, dahil nga itong si Esau ay hunter, talagang nag-hunt siya, dumating sa point na gutom na siya, umuwi siya. Pag uwi niya, nakita niya si Jacob nagluluto ng mainit na sabaw. Stew, ang sabi doon. Tapos sabi niya, kapatid, pahingi naman ako ng pagkain. Sabi niya ganun. Sabi ni Jacob, sige, bibigyan lang kita ng pagkain, pero bigay mo sa akin yung birthright mo. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, ang gustong hingiin ni Jacob sa kanya, papakainin kita, pero ako na yung panganay, ikaw na yung bunso. Sabi sa kanya ni Esau, aanuhin ko pa yung pagiging panganay ko kung mamamatay lang din ako. Sige, sa'yo na yung pagiging panganay. Binenta niya yung pagiging panganay niya binigay niya yung pagiging panganay niya kay Jacob. So si Jacob na ngayon yung panganay. Tapos, dumating yung mga panahon na si father nila, si Isaac, tumanda na, and then si Isaac, magbibigay na siya ng blessing sa kanyang mga anak. Yung blessing na para kay Esau, inagaw ni Jacob. Parang ang kasabot niya dito yung kanyang mother dear. Inagaw niya, parang nagpanggap siyang si Jacob. So, nung sinalita na yung mga blessing sa kanya, nung time kasi na yun, sobrang halaga talaga ng words sa kanila. Talagang words, yun na yung binding agreement. So, na-bless si Jacob, tapos, pagdating ni Esau, sabi niya, Father, ready na ako sa blessing. Tapos sabi niya, hindi ba ikaw yung na-bless ko kanina? Tapos doon niya na-realize na ang na-bless pala ay si Jacob. Kaya alam niyo yung pagkakataon na yun, grabing galit talaga ni Esau. Nakita ko yun eh. Makapagkwento, kala mo nandun eh, no? Pero, ang tindi. Alam niyo, sabi niya, nasaan ba si Jacob? Papatayin ka yan. Ganun talaga yung kanyang words noon. Kasi gusto niya talagang patayin kasi inagaw yung birthright niya eh. Tapos sabi niya, inagaw na yung birthright ko, inagaw pa yung blessing ko. Wala na. Sabi niya, Father, meron pa bang blessing para sa akin? Meron, pero konti na lang, latak na lang, ganyan. So, alam niyo po, that time, so si Jacob, lumayo-layo siya, nagpakalayo. Sabi ng kanyang mudra, okay, sige, layo ka muna kasi galit pa yung kuya mo. Lumayo si Jacob. Tapos, umalis siya sa homeland. After 20 years, kinausap si Jacob ni God. Sabi ni God sa kanya, it's time. Kailangan mo nang bumalik sa homeland. So, babalik na. Alam niyo po ba, si Jacob, wala namang problema sa kanya kung babalik siya ng homeland or kung saan man siya, kung nasaan yung kanyang pamilya. Walang problema sa kanya. Kaso nga lang, iniisip niya yung galit ni Esau.
Kaya ginawa niya, sabi niya, sige, before ako bumalik, papadala muna ako ng tao para i-inform si Iso na babalik ako. So nung in-inform si Iso, bumalik yung alagad niya, sabi sa kanya, Iso, ay Jacob, nasabihan ko na si Iso na pupunta ka. O, anong reaction ni Iso? Sasalubungin ka daw niya, may dala siyang 400 na tao. Kaya lalong napaisip si Jacob, sabi niya, yari ako, papatayin talaga ako ng kapatid ko. After 20 years, di niya pa rin ako napapatawad. Sabi niya ganun. Pero sabi niya, nag-pray siya kay God, sabi niya, Lord, sabi mo, babalik ako, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo hayaang patayin ako ng kapatid ko. Kaya after nun, habang sila ay mag-meet halfway na, si Jacob lagi siyang nagpadala ng first batch, tapos may mga dalang hayop, ganyan. Padala siya ng padala. Tapos kasi nga natatakot siya kung ano magiging reaction ni Iso. Tapos ito na yung nag-meet na sila. Sabi sa Genesis chapter 33 verse 3, umuuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod. Parang siguro he's showing kung gaano siya ka-humble or kung gaano siya nagsisisi sa mga nagawa niyang pagkakamali hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Alam niyo po ba ito yung pinaka naging reaction ni Iso. Siya'y patakbong sinalubong ni Iso, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Grabe yung time na yon. Sobrang parang nabunutan talaga ng tinik sa dibdib si Jacob. Tapos, alam niyo nung time na yan, habang mga succeeding verses, try niyong basahin ang ganda ng kwento. Sabi ni Iso, ano ba yung mga pinadala mo? Ganito, ganon. Sabi ni Jacob, natatakot kasi ako, baka patayin mo ko. Tapos yung sabi ni Iso sa kanya, mas mahalaga raw yung pagiging magkapatid nila. Diba? Alam niyo po, yung kwento na to, ito yung gustong ituro sa atin, di ba? Pag meron tayong kamag-anak or meron tayong tinuturing na kapatid or mahal natin sa buhay, regardless, kahit ano pa ang kinuha nila sa atin or kung sino man yung kinuha nila sa atin, dapat matuto tayo magpatawad. Amen ba? Pero wag mo naman hintayin ng 20 years. Aga-agahan mo naman kapatid, ha? Kasi di mo alam baka kung 20 years kung buhay pa tayo. Ito, nung time na to, medyo matagal lang kanilang life expectancy. So ngayon medyo mababa na. So tayo po, kailangan natin magpatawad because, anong ang point natin doon kanina? Because it restores our relationship sa isang tao. So ang tanong dito, paano naman kung hindi naman siya humingi ng sorry? Diba? Gusto mo naman magpatawad, kapatid. Gusto mo naman siyang patawarin, kaso nga lang hindi siya nagsusorry. Papatawarin mo pa rin ba? Amen, di ba? Kailangan patawarin mo pa rin. Amen ba? Amen. Bakit? Kasi po ang pagpapatawad, it free us, di ba? Ito po ay nagpapalaya sa atin. Sometimes, we're forgiving a person na nakasakit sa atin, number 1, para palayain sila, at the same time, para palayain ang sarili mo. Amen? Diba? So mutual siya. Ibig sabihin, hindi lang siya yung nakakalaya, at the same time, nakakalaya din yung ibang tao. Or nakakalaya din yung sarili mo. Ito nga, kwento ko nga nung medyo bata-bata pa ako, like, siguro mga immature ka pa, talagang madalas din ako magtanim ng sama ng loob, lalo na kapag may nakakasakit sa akin, talagang mabilis ako magtampo, brother. Tapos alam nyo, siguro dahil nagmamatured ka na, tapos nakikita mo na, ayaw mo na ng drama sa buhay. Sige, kung gusto mo kong gawa ng pagkakamali, bahala ka na sa buhay mo. Basta I'm willing to forgive, di ba? Pero yung mga pagkakataon na yun, na-realize ko, ito, one realization na meron ako, yung time na nagkaroon ako ng conflict sa ka-churchmate din natin. Tapos, hindi ako makamove on kasi ang sakit ng ginawa niya. Tapos hanggang dumating sa point na nagpatawad na ako. And then I realized na lahat ng bagay, lahat ng mabigat, di ba? Lahat ng mabigat kapag binitawan, gumagaan, di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Patawad na tayo, ha? Para maayos na yung ating mga relationship. Grabe, no? Humingi ka ng sign kay Lord, Lord, magpapatawad ba ako? Ito directly sinasabi sa'yo ng Lord, oo. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. So, practical ways or practical application, paano natin magagawa to? So, number 1, do not wait for an apology. So, huwag ka na maghintay na humingi pa ng tawad yung isang tao. Pangalawa, decide in your heart to let go. Dapat sa puso mo talaga, di ba, maniwala ka na pinalaya ka na ng Lord ng sama ng loob. Mamaya, papalapitin ko kayo sa mga tao. Gusto nyo ba yun? Hindi, wag na lang. Pangatlo, pray for the person who hurt you.
panalangin mo yung taong nakasakit sa'yo na mamatay na. Hindi, joke lang. Na naingatan siya ng Lord araw-araw, di ba? Pag-pray natin yung mga nakasakit sa atin na, alam mo yun, hipuin din siya ng God, di ba? Amen po ba? Amen. Pangalawa yung boss way. Pangalawa, be quick to forgive. Pangalawa, others above yourself. Dapat po, inuuna natin yung kapakanan ng ibang tao. Meron akong tanong dito. What is the strongest proof or expression of love? Ano po ang strongest proof or expression ng pagmamahal? Sige, sino pong willing sumagot? Para sa iyo, Kuya Rems. Ha? Yakap? Okay. Talagang literal na expression. Yakap. Sige, mamaya patawarin mo si kay AJ. Di ka raw kasi umatin ng LG. Oh, para mapatawad ka na, ha? Yayakap daw siya ngayon sa'yo later, Kuya. Joke lang, Kuya Rems. Sige, dito po, para sa inyo, what is the strongest proof or expression of love? Proof na lang, proof of love. Kay Rocky. Rock, paano mo napapakita yung iyong love sa, alam mo na yun? Kay Melvin. Ano? Care. Wow. Okay. Dito naman, sige. Hindi ko pa nakukuha yung sagot eh. Dito tayo kay Nanay Melda, para sa'yo, Nay. Paborita kita, Nay eh. Sige, Nay. Ikaw po, Nay. Ano po yung paano mo niyo po masasabi na, ay, talagang mahal talaga ako nito? Ha? Okay. Sige, Nay. Punta ako sa inyo mamaya, Nay, ha? Pagluto niyo. Dito, Kams. Ikaw, Kams. Forgiveness. Yung first point natin. Second point na tayo, ha? Hindi na yun yung point natin. joke lang. Okay. Alam niyo po, para sa akin, the strongest proof or expression of love is, sabay-sabay nating basahin, selflessness, di ba? Kapag tayo ay natutong isipin ang kapakanan ng ibang tao bago sa ating sarili. Totoo yan. Kapag halimbawa nagmamahal ka na, talagang mararanasan mo talagang maging selfless. Amen po ba? Halimbawa, yung mga magulang sa kanilang anak, di ba? Alam nyo, makikita natin, isa sa pinakamakikita mong pinakamagaling magpakita ng pagmamahal, yung magulang. Kahit na wala nang tulog yan, kahit na ang dami niya ng sinakripisyo para lang maalagaan yung anak niya. Di ba? So, selflessness. Ano po bang sabi sa verse? Sabi sa Philippians chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. So dito po, ang unang binanggit dito, thinking of yourself less. Ibig sabihin, nag-iisip ka ng mas less sa sarili mo. Hindi yung thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ibig sabihin, inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao bago yung sarili mo. Hindi natin sinasabi na hindi mo na wala ka nang gagawin para sa sarili mo. Pero dapat, kapag nagmamahal tayo, napakahalaga na unahin natin yung kapakanan ng ibang tao. Ang nagiging problema kasi sa atin mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging selfish. Ito nga sabi ko kanina, kapag dumating sa point na naging selfish ka na, magkakanda, gulo-gulo na yung relationship na meron ka. Amen ba? So kapag ikaw naging selfish ka na sa relationship, panigurado, gulo na talaga yan. So ano po ba yung mga, sige Kuya Glenn, ano po ba yung mga signs na selfish ka na sa relationship? Number 1, laging ikaw ang nasusunod. Yung tipong nagtanong ka pa kung saan kayo kakain, tapos ikaw lang din pala yung masusunod. Di ba? Tinanong ka niya, saan tayo kakain? Kahit saan. O sige, mag-McDo tayo. Bakit doon? Di ba? Ang gulo-gulo. Di ba? So, kapag dumating sa point na hindi mo na iniisip yung nararamdaman ng partner mo or ng kaibigan mo or kung sino man yan, possible na nagiging selfish ka na. Pangalawa, hindi ka na marunong makinig. Tama? Parang yung iba, yung asawa, ginagano na. Yung kapag halimbawang gusto mo,
POV mo lang lagi yung nasusunod or naririnig. Hindi mo na kinukuha or hindi mo na pinapakinggan yung point of view naman ng ng kaibigan mo or ng jowaers mo, di ba? So, hindi ka na marunong makinig. Pangatlo, ayaw mo nang mag-sorry. Di ba? Hindi ka na marunong humingi ng tawad. Yung tipong obvious naman na may mali ka rin naman sa situation, pero ayaw mo mag-sorry. Ibig sabihin, nagiging selfish ka na. Di ba? Para sa'yo, ikaw lang lagi yung tama. Pang-apat, one-way effort. Diba? Ano ibig sabihin ng one-way effort? Ikaw lang nang ikaw yung bigay, ikaw lang nang ikaw yung nagbibigay, tapos yung iba or yung isa, hindi na siya nag-e-effort para sa iyo. 'Di ba? So nagiging selfish na yung partner mo. And then next, insecure ka na or seloso. 'Di ba? Nagiging insecure ka na. May mga pagkakataon may mga ganyan eh. Yung tipong kapag kaibigan mo, hindi mo alam kung kaibigan or kalaban ang tingin sa iyo. 'Di ba? May mga ganyan eh. 'Di ba? Yung tipong halimbawang okay, magaling ka mag-basketball, so kailangan mas magaling siya, 'di ba? O kaya kapag halimbawang sabihin nating magaling siya sa school, okay, kailangan malampasan ko yung pagiging magaling niya sa school. Parang sometimes nagiging competition na yung friendship na meron kayo, 'di ba? Ang hirap ng ganyang kaibigan kasi nagiging insecure ka na. Parang you're basing your life na dun sa nagiging kaibigan mo. Kaya nga sabi ko, minsan parang hindi mo alam kung kaibigan pa ba ang turing sa'yo or kalaban na. Diba? O yung iba naman, mga seloso. Diba? Mabilis magselos. May nakausap lang na babae. Galit, hindi mo na kaagad makakausap. At hindi. Grabe yung diba? Yung sapak talaga. Ibig sabihin yan, form yan ng insecurity. Yung pagiging seloso. Ay, hindi ako nagsabi niyan Ito. Okay, next. Laging ikaw ang bida. Diba? Yung kapag halimbawang meron kang kwento, hindi pwedeng wala rin siyang kwento. Yung tipong nag-open up ka pa. Halimbawa, mag-open up ka, kapatid, alam mo, grabe yung pinagdadaanan ko ngayon. Ano bang pinagdadaanan mo? Ito kasi yung nangyari. Ay, mas matindi pa yung pinagdaanan ko. Nakaya ko nga eh. Kaya mo rin yan. Sisiw lang yan, di ba? Parang ini-invalidate lagi yung nararamdaman mo. O kaya kapag halimbawang, parang lahat ng bagay sa mundo, itanong mo sa kanya. Mas matindi pa siya kay ChatGPT. Ayan. Laging ikaw ang bida. Kumbaga, other term dyan, layman's term, Jollibee. Ayan. Sumagot yung Jollibee. Hindi, joke lang. Di ba? So, ganyan. Yan daw yung ibig sabihin ng, ayan. So, tingnan natin yung mga signs na to. So, i-rebuke natin yan. So, sa awa ng Lord, sana mawala yan sa atin. Kung meron man tayong ganyang signs. Okay po? Pangalawa, sa verse, sabi dito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ito po yung pagbibigay ng pag-iisip ng kapakanan ng ibang tao bago yung sarili natin, di ba? Ito po yung another form of selflessness. Ito po, napapansin ko lang sa mga Filipino family nowadays, lalo na kapag mga tumatanda na, nagkakapamilya na yung isang pamilya or yung mga anak, anong kadalasan pinag-aawayan? Pera, lupa, mana, di ba? Ganyan. Grabe, no? Parang magkapatid kayo, lagi kayo Dati ang pinag-aawayan ninyo, yung toys lang, ngayon yung totoong lupa na. Pero kadalasan yan po yung nagiging problema kapag halimbawa may mga anak tayo, lumalaki sila. Nag-aaway-away sila kung sinong makakakuha ng ganito. Di ba parang yung magulang mo, buhay pa, pinapatay mo na kaagad. Di ba? Ang yaman nyo naman, anak ka ba ni Henry C? Grabe, ang tindi. Ito sa share ko nga kanina, sabi ko sa akin, sobrang blessed ko sa family ko. Kasi sa amin, kahit big family kami, 7 kami magkakapatid, sa awa ng Lord naman, hanggang ngayon, di pa dumating sa point namin na nag-away-away kami regarding sa mamanahin. Wala namang mamanahin, puro utang. Regarding sa mga makukuha namin, pag dumating sa point na nawala na yung parents, talagang hindi kami nakikipag-away. Parang, syempre, you have your own life, build your own life. Kung bigay sa'yo ito ni nanay, ni tatay, bahala ka na. Pero kung hindi ibigay sa'yo, okay lang, di ba? So, tayo po, pag may mga pagkakataon na ganun, huwag na tayo makipag-away, di ba? Kasi si Lord, sasamahan niya naman tayo sa ating buhay. Amen po ba?
Amen. Kaya, ayan, so we should, number 2, think of or isipin natin yung kapakanan ng ibang tao. Diba? Ito, isang example pa. Regarding dito sa life ni Abraham tsaka ni Lot. Ito yung time na maghihiwalay na sila. Sabi ni Abraham kay Lot, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Diba? Ganda ng binanggit ni Abraham. Sabi niya pa, mabuti pa maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. So, ganitong love po, or ganitong selflessness po yung gustong ipakita sa atin. Na dapat, isipin muna natin kung ano yung kapakanan ng ibang tao bago yung ating sarili. Amen po ba? Ito, practical application. We should listen more, talk less. Diba? Practice natin yan. Magandang, alam niyo po ba, sa corporate, sobrang gandang yan. Sobrang gandang skills yan. Yung listening skills, very important yan. We should listen more, talk less, and then celebrate success of others, and then expect nothing in return. So yan po yung ating mga practical applications. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord sa hapong ito. Next, pangatlo, BOS. Sabi dito, serve willingly. Sabi nyo nga po, serve willingly. Okay, one perfect example natin, walang iba, pagdating sa pag-serve willingly, ay walang iba kundi si Jesus. Ito pong verse na to is yung time na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disciples. Kung ako nga, sabi dito, kung ako ng Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sabi po dito, tayo po, bilang isang tao na nasa isang relationship, we should learn to serve willingly regardless of our possession, diba? Katulad ni Jesus Christ na siya ay Panginoon at Guro. Pero regardless of that position, siya ay willingly pinagsilbihan yung kanyang mga disciples. Alam nyo, ito rin yung isang bagay na na-appreciate ko dito sa church. Kasi dito sa church natin, tinuturoan tayo dito kung paano tayo magsiserve without expecting something in return. Talagang willingness lang talaga. Yung mga kumakanta dito kanina, yung mga nasa media natin, lahat yan sila. Yung mga nagtuturo sa taas, lahat yan serving willingly. Kasi wala naman silang natatanggap na na sahod, di ba? Isa po sa pinakamatinding challenge na makukuha mo bilang isang Kristiyano, na matitest talaga ang service mo, ay walang iba, okay, makinig kayo sa akin, kundi ang pagiging leader. Kapag naging leader ka na, or kapag nag-decide ka na mag-flock or mag-alaga ng mga ligaw na kaluluwa. di ba? Matinding yan. Matinding service ang gagawin mo. Ako sabi ko, paulit-ulit ko na yatang nababanggit to. I've been leading my LG for more than, ang dekada ba is 10 years, di ba? So, kasi 2014 siya nagsimula. So, 2025 na ngayon. Talagang 11 years magkakasama na kami. And syempre, sa LG naman, or sa cell group natin, hindi naman lahat yan nagsistay. Ang daming mga nawawala, di ba? Ang daming mga umaalis. Yung iba, nag-exit naman ng maayos, pero ang daming mga tao din talaga na bigla-bigla na lang hindi magpaparamdam. Yung iba kung sino pa yung may kasalanan, sila pa yung may pride na umalis at hindi magpaalam ng maayos sa iyo. And ito, binabanggit ko lagi, nandiyan yung mga LG ko, proof din sila to. Every time na merong isa akong light group member na nagdesisyon na bumalik, di ba? Regardless sa kung ano yung nagawang dahilan or kung ano yung naging reason bakit siya nawala. Alam niyo po lagi kong sinasabi, wala akong ibang nararamdaman kundi galit. Hindi, joke lang. Hindi, wala akong ibang nararamdaman kundi serious na no? Wala akong ibang nararamdaman kundi, sabi ko nga lagi sa kanila, alam niyo bro, masaya lang talaga ako na bumalik kayo. Ganun lang lagi. Walang halong kaplastikan yun kahit na yung taong na umalis, nakagalit mo dati, siguro nga dahil nandun yung love mo sa isang tao, na kahit na meron silang nagawang pagkakamali sa'yo, every time na babalik sila, sige bro, balik ka lang hanggat hindi ka namamatay. Pwede kang bumalik. Di ba? Di ba? That's yun yung ibig sabihin ng service na willingly. Yung tipong hindi ka naghihintay ng kapalit na, okay, ngayon ako manlilibre pag graduate na kayong lahat, ako naman ilibre nyo. Hindi ganun yun, di ba? So serve willingly, wala kang inahintay na kapalit. And nakakatuwa po sa church natin, if you'd like to practice yung service for other people, mag-involve kayo sa ministry, mag-leader kayo, di ba? Kasi dyan talaga mabibuild ang inyong mga character. Amen po ba? Amen. So,
Next, panghuli sa lahat. Ay, panghuli. Last, letter S. Sabi dito, submit out of love. Ibig sabihin, tayo po dapat ay matutunan nating magpasakop. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 21, pasakop kayo sa isa't isa, alang-alang kay Kristo. Ito po, common misunderstanding ng mga, grabe naman, sobrang abrupt naman ng background music. Simulan nyo naman sa zero pag ano, Brad, ano ba? Naiyak tuloy ako. Okay. So sabi dito tingnan nyo, pasakop kayo sa isa't isa, alang-alang kay Kristo. Sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa. Hindi sinabi dito na, okay, dapat sila lang yun. Parang ang gusto kong banggitin dito, ang pagpapasakop po, or yung submission, should be mutual. It should be mutual. Though binanggit dito sa mga succeeding verse, sa Ephesians chapter 5, I believe 25, sabi dyan, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Eh syempre, dominant ang lalaki, yan yung bumubuhay ng pamilya. Pero ano binanggit doon? Okay naman mga asawang lalaki. Gawin nyo naman, mahalin ninyo ng buong puso yung inyong mga asawang babae. Diba? That's form of submission. Ibig sabihin, equally, you receive, dapat binibigay mo rin. So tayo po, napakahalaga na tayo ay mag-submit to one another. Tayo pong lahat ay magpasakop sa isa't isa. Of course, we have that, what we call yung mga leaders na meron tayo. Pero ibig sabihin, baka pag leader ka na, hindi ka na makikinig sa pangangailangan or sa gustong sabihin sa'yo ng ibang tao. Hindi naman ganun ang leadership, di ba? So ibig sabihin, dapat nga, kapag ikaw ay isang leader, dapat mas lalo mo pang tinatanong kung ano yung pangangailangan ng mga member mo. Amen ba doon? Amen. Kaya nga dito, so sa panghuli at pagtatapos natin, we must learn to submit, di ba? Out of love. Amen po? Okay. Sa ating pagtatapos, sabi dito, ito po yung difference ng pride at ng humility. Sabi dito, pride builds walls. Ano ba yung sabi ng walls? Yung parang, pader. But humility builds bridges. Because of humility, we are able to connect, di ba? Pride demands to be served, but humility chooses to serve. And then lastly, pride says, listen to me, but humility says, I'll listen to you. So I hope and I pray mga kapatid, as we end tonight, kasi tapos na rin po yung series natin ng humility, papadadako na tayo sa ating new series by next month, di ba? Lalakaran din natin yun sa mga susunod na taon. I hope and I pray, yung pag-usapan natin regarding sa humility, kung ikaw man yung isang tao na mataas yung pride, or sabihin natin hindi mabilis magpatawad, di ba? Laging masama ang loob, di ba? And galit sa mundo, di ba? If you're that person na you think, di ba, prideful ka or proud ka, di ba? This is the right moment na i-release natin or palayain natin yung ating sarili pagdating sa mga ganyang pagdating sa ganyang attitude. Alam nyo ba, matindi ang ginagawa ng pride sa life natin. Naalala nyo si Jesus Christ, yung nagugutom siya? Nagugutom. Yung time na siya ay nagpa-fasting, di ba? 30 days? Tama, fasting siya. Ano po bang binigay na sa kanya ni Satan nun? Ano po bang naging temptation ni Satan sa kanya? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Diba? Matinding kasalanan ng pride, mga kapatid. We should, kailangan nating ma-realize yun. And ngayon, matuto tayong magpakumbaba, diba? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa mga tao or sa mga taong meron tayong relationship. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin? Hallelujah. Lord, thank you for your word. Salamat, Panginoon, because you taught us, Panginoon, kung gaano kahalaga na kami po ay magpakumbaba, Panginoon, especially God sa mga relationships na meron kami. Regardless, Panginoon, kung ito man po ay family, romantic relationship, friends, colleagues, Panginoon, help us, Father, to have the right character, Panginoon, sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. I pray, Father, sa lahat ng narito ngayon, if meron kaming mga kasama, Panginoon Lord, na patuloy po nahihirapan pagdating sa aspect na to,
Pagdating, Lord, sa pagpapatawad, pagdating, Lord, sa pagiging proud or hindi sa humility, Panginoon. Tulungan niyo po yung bawat isa sa amin, O Diyos, na talagang ma-practice namin, Panginoon, at ma-apply namin, Panginoon, Lord, yung humility sa aming mga buhay. Thank you, God. At patuloy pa namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.